Billionaire God of War Chapter 71-80 Ethan Hunt. Kabanata 71. Pagkalabas ng Eastlake Tea House dumiretso si Ethan at ang iba pa sa Golden Jade Restaurant. Pulang-pula ang mukha ni Tom Foster sa tuwa at nanatiling pula ng ilang oras. Sumunod lang si Kuya Geoff sa likod at ilang beses na gustong sabihin pero sa huli ay wala siyang lakas ng loob na magsalita. Pinuno. Maayos na binalot ni Tom Foster ang bagong handa na mini lobster at ibinigay ito kay Ethan. Naging mahirap sa iyo ngayong gabi. Umiling si Ethan. Pero medyo nadismaya ako. Akala ko dapat may malalaking isda sa Green Cliff pero basura pala. Tumango si Tom Foster. Para kay Ethan, basura lang si Bill Hale at ang iba pa. Hindi ako interesado sa paglutas ng mga ganitong uri ng basura kaya ipaubaya ko ito sa iyo. Sumakay si Ethan sa kotse niya. Natigilan si Tom Foster. Iniwan sila ni Ethan sa kanya. Madali para kay Ethan na ibigay ang mga tagubaylang ito, ngunit hindi madaling gawain para kay Bill Hale at ng iba pa na kompletuhin ng mag-isa. Isang buwan. Patuloy ni Ethan, I will need a month to train those bastards. After that, you have to finish the rest. I want to accompany my wife. Pagkatapos ay hiniling niya kay Kuya Geoff na iuwi siya. Huminga ng malalim si Tom Foster. Napabuntong hininga na lamang siya pagkatapos niyang hindi na makita ang mga ilaw ng sasakyan. Isang buwan lang ang inabot ni Ethan para sanayin ang 50 sa mga bastos na iyon. At pagkatapos ay gusto ni Ethan na ganap niyang alisin si Bill Hale at ang iba pang mga amo na nasa Green Cliff sa nakalipas na ilang dekada. Hindi naman sa hindi siya naniniwala kay Ethan. Naramdaman na lang niya na napakahirap nito. Inihatid ni Brother Geoff si Ethan pabalik sa Magnolia Estates at magalang na binuksan ang pinto para kay Ethan. Para siyang nakaharap sa isang mataas at makapangyarihang Diyos at si Kuya Geoff ay napaka-Diyos. Pinuno. Saglit na nag-alinlangan si Kuya Geoff bago muling nagsalita. Ay, pwede ba akong magpakita kay Big Boss para sa buwang ito? Napaisip si Ethan. Ang sasakyan nila ngayon ay para kay Diane at gusto niyang bumili ng isa pa, ngunit tiyak na pagagalitan siya ni April sa paggastos ng hindi kinakailangan. Gusto mong sumali sa pagsasanay. Siyempre alam ni Ethan kung ano talaga ang iniisip ni Kuya Geoff. Oo. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya nagdalawang isip dahil alam niyang may gusto si Ethan sa mga taong nagsasalita ng kanilang isipan. Gusto ko rin maging malakas. Siyempre, tumango si Ethan at saka pumasok sa bahay. Naikuyom ni Kuya Geoff ang kanyang mga kamao at sinuntok ito ng malakas sa hangin bago maingat na umalis. Ito ay halos 10 p.m. Nakaupo pa rin si Diane sa sofa habang hawak ang tablet at tinitingnan ang lahat ng uri ng report ng kumpanya. Ang bango ng mini lobster ay agad na nagpalukot ng kanyang ilong. Lumingon siya para makitang inihanda na ni Ethan ang mga mangkok at chopstick at inihanda pa ang mga tissue. Halika na at kumain. Tulog na ba sina Mama at Papa? Tahimik na tanong ni Ethan. Oo, tulog na sila. Naglakad si Diane sa mesa na nakatsinelas. Lalong lumakas ang amoy. Tumataba ba ako kung kumain ako ng hapunan ng ganito kagabi? Pakiramdam niya ay hindi siya magiging maganda kung siya ay mataba. Ang ganda mo kahit mataba ka. Mukhang alam ni Ethan ang iniisip ni Diane at sinabi iyon habang binabalatan ang isa para makakain niya. Kain tayo. Sinabi ni Diane sa sarili na konti lang ang dapat niyang kainin pero hindi nagtagal, tuluyan na niyang nakalimutan na sinabi niya ito sa sarili niya. Kumakain siya ng isa tuwing magbalat si Ethan ng isa at hinayaan lang siya ni Ethan na maligo at matulog pagkatapos niyang matapos ang lahat. Walang importanteng nangyari noong gabing iyon. Kinuha ni Diane ang kanyang pagkakasala mula hapunan hanggang sa kama at natulog hanggang kinaumagahan. Pagkagising niya ay nakaimpake na ang mga banig sa kwarto at wala na si Ethan. Napaupo siya sa gulat. Ethan. Biglang nagkaroon ng walang laman na pakiramdam sa puso ni Diane. Wala na ba si Ethan? Lumabas siya ng silid upang makita ang pamilyar na figure na nakayuko pa rin sa mesa at nilamon ang almusal na ginawa ni April. Agad na napanatag si Diane. Tamad kang bata, kung patuloy kang nagising ng gabi, hindi na ako mag-iiwan ng almusal para sa iyo sa susunod. Huwag kang maglakas loob. Pagkatapos ng almusal, naghihintay si Kuya Geoff sa labas ng pinto. Pinuna niya si Diane sa opisina pagkatapos ay pinapunta si Ethan sa pabrika sa kanayunan. Wala sa 50 tao ang huli at lahat sila ay dumating ng maaga upang maghintay sa pasukan ng pabrika. Nang makita nilang papalapit na ang sasakyan ni Ethan ay nagbago ang mga mata nila. Hindi nila alam kung gaano sila kalakas ni Ethan pero naniniwala sila na si Ethan ang may ganitong kakayahan. May isang bakanteng lupain sa likod ng pabrika kaya habang itinatayo ang pabrika, pinatayo rin ni Ethan ang mga manggagawa ng pasilidad ng pagsasanay na idinisenyo niya sa walang laman na lupang ito. Ang pasilidad ng pagsasanay ay puno ng lahat ng uri ng mga hadlang at tumindig ang balahibo ng lahat.
Hindi pa sila nagsisimula, ngunit alam nila na magiging napakahirap sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Out of 50, 30 na lang ang iiwan ko. Kabanata 72. Iyon ang unang sinabi ni Ethan. Kung sasali ka sa training program ko, lalakas ka. Pero baka mamatay ka rin. Yan ang sunod na sinabi ni Ethan. Ang sino mang gustong mag-withdraw ay maaaring umalis ngayon. May pangatlong sinabi si Ethan. Bago makita ang pasilidad ng pagsasanay na ito, maaaring may ilan na gustong huminto. Pero walang may gusto sa ngayon. Ang lahat ay nagsanay noon at nakikita nila kung gaano kakilakilabot ang pasilidad ng pagsasanay na ito. Kung gusto mong makapagtapos, kakailanganin mo ng ilang buwang pagsasanay. Kung hindi, imposible. Very good. Nang makitang walang gustong umalis ay tumango si Ethan. Minsan lang ako magpapakita. Pagkatapos ay bigla siyang gumalaw at ang kanyang mga paggalaw ay napakabilis. Para siyang dragon na gumagalaw ng napakabilis at tumalon siya sa unang hadlang sa ilang sandali ang balancing beam. Lahat ng 50 lalaki ay agad na nagbago ang ekspresyon. Ang balance beam ay hindi nakakabit sa kahit ano. Walang pattern ng paggalaw. Pero tinakbo ito ni Ethan na parang patag na lupa. Parang kidlat ang kanyang bilis at nalampasan niya ang unang hadlang sa isang iglap. Ang ikalawang yugto ay may maraming sandbag na nahuhulog mula sa itaas. Wala ring pattern sa kanilang pagkahulog at tila isang makitid na landas lamang ang tatawid sa kanila. At si Ethan lumipad dito sa isang iglap. Lalong naging malungkot ang lahat ng mukha nila. Masyado siyang malakas. Ito ay hindi lamang ang kakayahang lumaban. Ito ay isang kombinasyon ng balanse, liksi, lakas at bilis. Sinuntok ni Ethan ang sandbag ng napakalakas na pumutok at mabilis na umabot sa ika-6 na yugto. Masyado siyang mabilis. Halos hindi masundan ng mga mata ni Kuya Geoff at ng iba si Ethan at nanunuyo ang kanilang lalamunan. Tao ba si Ethan? Nadama nila na maaaring kailanganin nila ng ilang araw upang makapasok sa unang yugto, ngunit si Ethan ay tila isang paglalakad sa parke. Naabot na ni Ethan ang dulo bago pa man sila makapag-react. Kumuha siya ng 49 na segundo. Wala kahit isang minuto. Napabuntong hininga silang lahat at nag-focus. Hindi sila naglakas loob na huminga. Lahat sila ay kinakabahan, sabik na pumunta, puno ng pag-asa at kahit kaunting pananabik. I don't expect much from you guys, just finish it in 10 minutes, sabi ni Ethan pagkatapos niyang lumingon para tignan sila. Bibigyan lang kita ng isang buwan at itatago ko ang unang 30 tao na magtatagumpay. Pwede ka nang magsimula. Umalis na si Ethan. Huminga ng malalim si Kuya Geoff at tumingin sa iba. Nang mapansin niyang walang gumagalaw sa kanila, sumigaw siya, hindi ba't lahat kayo ay may matinding pagtitiis o ano? Hindi ba't sinabi ninyong lahat na sanay kayo? Magpatuloy. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang damit at tumakbo patungo sa unang yugto. Ngunit sa paghakbang niya sa balancing beam, bahagyang yuminig ito at nawalan siya ng balanse, diretsyong bumagsak sa putikan. Damn! This is so hard. May masamang tingin si Kuya Geoff. Ito ay kaya nakakahiya. Siya clenched kanyang ngipin at sinubukan muli. Sa pagkakataong ito ay mas bumagsak siya at hindi man lang makahakbang kahit isang hakbang pasulong, pati si Ethan ay naglalakad na parang nasa patag na lupa. Nakatingin lang sa kanya ang 50. Siyempre, alam nila kung gaano kahirap ang pagsasanay ni Ethan. Sa loob lamang ng isang buwan, paano kaya nila makakamit iyon? Ngunit kung nagtagumpay sila, maiisip nila kung gaano kalakas ang kanilang mga katawan. Malas. Hindi nagpahuli si Kuya Geoff. Paulit-ulit niyang sinubukan ng hindi sumusuko kahit nabalot ng putik ang mukha niya. Hindi naging madali para sa kanya na magkaroon ng ganitong pagkakataon kaya hindi siya sumuko. Hindi nagtagal, may nagsimulang gumalaw. Tapos yung pangalawa, pangatlo, pang-apat. Walang gustong maiwan. Lahat ay gustong lumakas at walang gustong ipahiya ang sarili sa harap ni Ethan. Sa lalong madaling panahon, ang pasilidad ng pagsasanay ay napuno ng galit ng mga dagendong habang ang mga figure ay gumulong sa putik at ipinadala sa pag-akyat sa iba't ibang yugto. Kung mabibigo sila ng isang beses, susubukan nilang muli at muli habang sinusubukan nila, mas nasasabik sila at mas nagagalit sila. Walang pakialam si Ethan sa kanila. Alam na alam niya na kung magtagumpay sila sa loob ng isang buwan, makikita ng kanilang katawan ang mga pagpapabuti na hindi paniwalaan. Ngunit sino ang makakarating sa dulo? Depende ito sa antas ng paghahangad at pagtitiis ng isang tao. Nagmaneho si Ethan patungo sa Palmer Group at sa parehong oras, dumating ang mga tauhan ni Joe Stewart sa Green Cliff. Dalawa silang matipunong lalaki at halatang kambal sila. Cain Brockman, Abel Brockman. Ang iyong misyon ay hanapin ang baliw na lalaking iyon at ibaba siya. Bakas sa mukha ni Joe ang pananakot habang ibinato sa kanila ang litrato ni Ethan. Nabali ang kanyang mga braso at binti, naiintindihan. Kabanata 73. Naiintindihan.
Ang dalawang matipunong lalaki ay may dikit na buhok, malapad ang likod at matipunong balakang, at nakakatakot na tingnan lamang sila. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa kanilang misyon. Archie, ready na ang side ko. Tuwang-tuwa si Archie. Personal na haharapin ni Joe si Diane at ang iba pa, at mas masaya siya kaysa sinuman. Ang mga Stuarts ay isang makapangyarihang pamilya sa Fairbanks. Maaari nilang ibagsak ang isang bagong itinatag na kumpanya sa pamamagitan lamang ng isang salita. Hindi sasali si Young Master Harga. Tumigil sandali si Archie bago nagtanong. Bumalik si Gentry noong nakaraang araw at mukhang hindi interesadong salakayin si Diane. Don't mind him. Basura lang siya na kasing tapang ng daga. Naiinis na sabi ni Joe, nakausap ko na ang mga business partner na nagtatrabaho sa kanila, kaya kung maglalakas loob pa rin silang makatrabaho si Diane kahit alam nilang mula ako sa pamilyang Stewart, kailangan nilang maghintay para maranasan ang galit ng pamilya Stewart. Tuwang-tuwa si Archie. Young Master Stewart, ang galing mo. Manood ka na lang. Wala pang isang araw, magkakaproblema agad ang cash flow ni Diane at malapit nang malugi ang bagong tatag nilang kumpanya. Pinaikit ni Joe ang kanyang mga mata at tahimik na naghintay para sa mga resulta. Hindi niya naramdaman ang anumang mahusay na pakiramdam ng tagumpay dahil pinipigilan lang niya ang isang langgam at hindi niya kailangang gawin ito ng personal. Ngunit nang maisip niya kung paano siya hihingi ng awa ni Diane kapag itinulak siya sa isang sulok, nakaramdam siya ng labis na kasiyahan. Young Master Stewart, saka ang business partner na iyon. Napangiti si Archie, ang pamilya ko ay may maraming nauugnay na negosyo kaya iniisip ko kung maaari mo bang ibigay ang mga ito sa amin. Puntong hininga, maliit na bagay lang. Kung gusto mo, ang kailangan ko lang gawin ay sabihin ang salita. Bakas sa mukha ni Joe ang mayabang na ekspresyon. Hanggat ang pamilya Palmer ay sumusunod at tinutulungan ang pamilyang Stewart na kontrolin ang merkado sa Greencliff, kung gayon ay akin kayong lahat. Oo. Agad namang yumuko si Archie bilang paggalang nang marinig niya ito. Young Master Stewart is our master. Siguradong makikinig ang Palmer family sa lahat ng sasabihin mo. Kahit na kailangan niyang maging aso, ayos lang na maging aso ng pamilya Stewart. Sino ang maaaring tanggalin ang Palmers mula sa kanilang posisyon sa Greencliff kapag sila ay nasa ilalim ng Stuarts? Kuwit. Dumating agad ang ilang direktor at hinanap si Diane pagdating sa opisina at sinabing may nangyaring masama. 13 of our partners have canceled their partnerships. Mas gugustuhin nilang magbayad ng kabayaran kaysa magpatuloy sa pagtatrabaho sa amin. Ngayon ang aming cash flow ay nagkakaroon ng mga problema at mayroon kaming dalawang kumpanya ng pamumuhunan na tumawag sa amin bago ang araw upang simulan ang paghingi ng kanilang pera pabalik. May balak silang ipasara ang kumpanya natin. Walang director ang nag-expect na may mangyayaring ganun bigla. Ang bagong Palmer Group ay nabuo lamang at nagsimula pa lamang ng negosyo nang sila ay tinamaan ng napakasakit na dagok. Malaki ang epekto nito sa moral sa kumpanya. Kumunot ang noo ni Diane at walang sinabi. Alam niyang dapat may gumawa nito ng kusa para sirain ang kumpanya niya. Napakasama talaga ng karibal na ito. Agad siyang nagtungo sa opisina ni William upang malaman na tumatawag ito sa iba't ibang mga kasosyo sa negosyo. CEO Jones, hindi ka ba lalayo nang bigla mong bawiin ang iyong puhunan? We've always worked well together, but now you're telling me that you don't even want the flowers. CEO Borden, hindi ko talaga maintindihan kung bakit mo ito ginagawa. Can you tell me what's going on? Panipi. Ilang beses nang tumawag si William, ngunit lahat sila ay nagpumilit na kanselahin ang kanilang partnership. Malungkot ang mukha niya. Hindi niya inaasahan na ganito kaseryoso ang bagay, at bigla itong dumating. Malinaw silang nagsasabuatan para sama-samang salakayin ang Palmer Group. Pare, sabi ni Diane. Dapat ang Palmers. Matapos ang pag-iisip tungkol dito, alam niya na ang pamilya Palmer ay walang anumang pambihirang kapangyarihan. At ang mga Stuarts mula sa Fairbanks. Ito siguro ang kagagawan ni Joe. Kung hindi, imposible para sa kasosyong negosyo ng Greencliff na ito na gawin ang ganoong bagay. Hindi nila kayang masaktan ang mga Stuarts. Kung ang mga Stuarts ay bumagsak ng husto, sila rin ay mamamatay. Kaya kahit ayaw nila, wala silang choice kundi ihiwalay ang kanilang mga sarili kay Diane at sa kanyang ama. Ano na ang kalagayan ng kumpanya ngayon? Kalmado pa rin si William. Sobrang higpit ng pera namin. Nag-pull out na ang mga business partners, hindi na kami makapagpadala ng pera at itinutulak ng mga investors ang pera nila. We are in very bad shape now. Puno ng luha ang mga mata ni Diane. Kakasimula pa lang ng kumpanya pero may dumating na para gumawa ng gulo para sa kanila. At ang paraan ng paggawa nito ay malinaw na isang taong sinusubukang gamitin ang kanilang kapangyarihan para i-bully sila. Patiyakin ang mga tauhan. Mabilis na nagdesisyon si William. Malalagpasan natin ito. Tsaka, magpautang ka sa bangko.
Hindi natin hahayaang maghirap ang cash flow natin. Kapag naputol ang kanilang kapital, katapusan na nila. Sige, agad na umalis si Dayan para tapusin ito. Sinimulan niyang tawagan ang ilan sa mga bangko na kanilang pinagtatrabahuhan at tinanong sila tungkol sa pagkuha ng pautang. Kabanata 74. Sa ngayon, napansin ni Ethan na may sumusunod sa kanya. Tumawa lang siya ng mahina. Masyadong matalas ang kanyang sentido kaya't walang sino man sa mundo ang maaaring sumunod sa kanya nang hindi napapansin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Ethan. Pinaandar niya ang kotse sa isang mas tahimik na lugar at ang mga sasakyan sa likod ay patuloy na sumusunod sa kanyang likuran at nagpanatili ng isang tiyak na distansya. Bumaba siya ng sasakyan at naglakad papunta sa park na ginagawa pa lang at umupo sa mahabang bench. Nagsindi ng sigarilyo si Ethan at dahan-daang ibinuga ang usok ng hindi lumilingon. Matagal mo na akong sinusundan kaya ano pang hinihintay mo? Dalawang figure ang lumitaw sa harap ni Ethan. Parehong mga skinhead na may masamang hangin sa paligid nila at malamig na mga tingin. Nasabi agad ni Ethan kung saan nanggaling ang dalawa. Hindi mo dapat saktan ang pamilya Stewart, malamig na sabi ni Cain Brockman. Ngayon ay paralisahin ka namin. Huwag mo kaming labanan, sabi ni Abel Brockman. Pagkatapos ay naghanda silang dalawa sa pag-atake. Kaya ang taong umalis sa koponan ni John Garrett ay talagang okay sa pagiging aso ng iba. Ang isang pahayag na iyon mula kay Ethan ay nagpabago ng husto sa kanilang mga ekspresyon habang sila ay nakatayo sa kanilang kinaroroonan at hindi gumagalaw habang sila ay nakatitig kay Ethan. Mukhang kailangan kong tanungin ang ating mahal na Little Garrett. Paano niya tinuruan ang kanyang mga nasasakupan na kumilos ng ganito? Hinihiling ba niyang mamatay? Para bang isang malaking kidlat ang nagpalamig kina Cain at Abel Brockman sa lupa at walang nang ahas na sumulong. Kaunti lang ang mga taong naglalakas loob na tumawag kay John Garrett ng Little Garrett. At mayroon lamang isang tao na maglakas loob na sabihin na hiniling ni John Garrett na mamatay. Diyos ng digmaan. Ang makapangyarihang Diyos ng digmaan. Ang kanilang team leader noon pa man ay nanatiling in high spirit sa loob ng kalahating taon dahil nakakuha siya ng tip mula sa God of War. Bumilis ang kanilang paghinga habang nag-igting ang kanilang mga katawan. Hindi man lang sila naglakas loob na isipin ang pag-atake. Nakaupo lang doon si Ethan, ngunit naramdaman nilang dalawa ang isang nakakatakot na pressure na dumarating sa kanila. Pareho silang nakatayo sa kinaroroonan nila at hindi nang ahas na gumalaw. Seryoso ang mga mukha nila at may bakas ng guilt. Nakonsensya sila sa pagpapahiya kay John Garrett. Si Ethan ay patuloy na umupo doon, kalmado na parang tubig, at tahimik na bumuga ng usok mula sa kanyang sigarilyo. Bibigyan kita ng pagkakataong magpaliwanag. Pagkatapos naming ma-demobilize, umuwi kami upang malaman na ang aming ina ay napakasakit, at binigyan kami ng mga stewards ng sapat na pera upang mailigtas siya. Bahagyang nanginginig ang boses ni Cain Brockman. Kaya pumayag kaming magtrabaho sa stewards sa loob ng 2 taon. Ibinuka ni Abel Brockman ang kanyang bibig at gustong sabihin na wala pa silang nagawang masama noon dahil iyon ang kanilang pinakapangunahing prinsipyo sa buhay. Kahit na inabandonan nila ang koponan ni John Garrett, hindi sila kailanman gagawa ng exception. Sa pagkakataong ito, pumayag na lamang silang lumipat dahil nabalitaan nilang mula sa mga ilegal na grupo ang target. Hindi nila akalain na ang target nila ay, "Then what about now? Gusto mo pa akong pilayin?" Walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Malinaw na wala silang kakayahan, ngunit higit pa rito, kung nalaman ni John Garrett na naglakas loob silang saktan ang dakilang Diyos ng digmaan, si John Garrett ay magpapatalo sa lahat ng kanyang mga tauhan hanggang sa mamatay. Tumayo si Ethan, itinapon ang kanyang sigarilyo at itinapon ang puwit sa basurahan. Tandaan mo kung saan ka nanggaling. Hindi na nagsalita si Ethan at umalis na. Si Cain at Abel Brockman ay patuloy na nakatayo roon ng mahabang panahon bago sila tuluyang nakahinga ng maluwag, at ang kanilang mga likod ay pawang basang-basa sa malamig na pawis. Alam nilang pinakawalan sila ni Ethan. Kung hindi, ang mga baldado ay magiging kanilang sarili. Pinaalalahanan sila ni Ethan na alalahanin kung saan sila nanggaling. Nagmula sila sa isang lugar kung saan ang paggamit ng mga kasanayang natutunan nila para sa krimen ay isang malubhang pagkakasala. Hindi alam ng mga stewards kung ano ang mabuti para sa kanila. Malamig na sabi ni Abel Brockman pagkatapos huminga ng malalim. Ang pagkakasala sa makapangyarihang Diyos ng digmaan ay katulad ng paghiling na mamatay. Tawagan ang team, tatanggapin ko ang parusang nararapat sa atin. Mapait na ngumiti si Cain Brockman. Kahit umalis na sila sa team, feeling nila member pa rin sila ng team. Kung alam ni John Garrett na halos masaktan nila ang Diyos ng digmaan, malamang na madyay gising si John Garrett sa kalagitnaan ng gabi sa takot. Pagbalik nilang dalawa sa hotel, nagsasaya si Joe kasama ang ilang babae sa kanyang mga bisig. Okay lang ba ang lahat? Excited na tanong ni Joe nang makitang pabalik na ang magkapatid. Alam na alam niya kung gaano kalakas ang dalawang taong ito.
Ang pamilyang Stewart ay nakapagdulot ng takot sa puso ng mga tao sa nakalipas na 2 taon salamat sa malaking bahagi sa dalawang ito. Sa kasamaang palad sila ay masyadong makaluma at medyo may prinsipyo. Kung hindi niya sinabi na si Ethan ay taga-illegal circle ng Greencliff, hindi man lang sila papayag na lumabas. Young Master Stewart, simula ngayon pareho na nating nabayaran ang tulong natin kay Stewart, sabi ni Cain Brockman na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Kabanata 75. Ano? Natigilan si Joe. Hindi pa nila nakumpleto ang kanilang 2 taon kaya paano maituturing na kabayaran ang pabor na ito? Tinanong kita kung anong nangyari kay Ethan. Young Master Stewart, may mga taong hindi mo kayang masaktan. Mangyaring huwag pumunta dito. Mamamatay ka. Ayaw na ni Cain Brockman na mag-aksaya pa ng mga salita kay Joe. Tumalikod siya at umalis kasama si Abel Brockman. Kung ang pamilyang Stewart ay patuloy na naging matigas ang ulo, kung gayon sila mismo ay maaaring lumipat patungo sa pamilyang Stewart upang matiyak na naiintindihan nila na ang isang tao ay hindi dapat masaktan ng pinakamakapangyarihang Diyos ng digmaan ng ganoon kadali. Galit na galit si Joe nang mapagtantong malinaw na nakabalik silang dalawa nang hindi natapos ang kanilang misyon at naglakas loob pa rin na kausapin siya ng ganito. Fuck! Napakalaki ng pera ko para pakainin ka at ganito ang ginagawa mo. Basura. Walang kwentang basura. Malakas na nagmura si Joe. Hindi niya alam na si Cain Brockman at ang kanyang kapatid ay dumaan na lamang sa pinaka-nakakatakot na sandali sa mundo. Young Master Stewart, huwag kang magalit. Napakaraming tao ang na-offend ni Ethan kaya siguradong mamamatay din siya sooner or later. Hintayin natin si Diane na lumuhod sa harap mo para humingi muna ng tawad, sabi ni Archie sabay upo sa isa sila't gilid. Nagbigay siya ng nakakaalam ng ngiti at may ekspresyon na maiintindihan ng lahat ng lalaki. Young Master Stewart, nagpabook na ako ng presidential suite sa itaas. May mga inihanda na rin akong mga bagay na alam kung gusto mo. Napangisi si Joe nang may masasamang pag-iisip sa kanyang mga mata. Sigurado ka bang virgin pa si Diane? Wait until I get my way with her. Agad namang tumango si Archie. Young Master Stewart, rest assured, siguradong virgin pa si Diane. Hindi siya may in love sa baliw na iyon. Kilalang kilala niya si Diane. Siya ay isang mabait at inosenteng babae kasing dalisay ng isang blankong papel. Wala pa siyang nagawang out of line dati. Siguradong hindi rin niya hahayaang hawakan siya ng kahit na sino. Ngunit iyon ay naging isang magandang bagay ngayon dahil tinutupad nito ang kahilingan ni Joe. I think it's time. Tara, tingnan natin kung anong itsura ni Diane ngayon. Tumayo si Joe at buong pagmamalaki na sinabi kung ipahiya ko sa kanya ang kanyang sarili sa harap ng sarili niyang mga kaibigan at pipilitin siyang lumuhod at humingi ng awa sa akin, iniisip ko kung iiyak siya. Alam niyang hindi mangangahas si Diane na hayaang mabangkarote ang kanyang kumpanya. Ang kanyang mga tauhan ay malamang nagalit sa kanya hanggang sa kaibuturan. Saglit na nag-alinlangan si Archie at tumango pa rin. Uwit, sa ngayon, malapit nang sumabog ang ulo ni Diane. Tinawagan na niya ang lahat ng mga bangkong pinagtatrabahuan nila noon, ngunit lahat ng mga ito ay ganap na tinanggihan siya. Ang mga dahilan na ibinigay nila ay pareho, ang bagong Palmer Group ay malapit ng mabangkarote at magsara, kaya masyadong mapanganib na mag-alok ng mga pautang sa oras na ito. Sa sobrang galit ni Diane, napailing siya. How dare they say na malugi at magsasara ang Palmer Group? CEO Palmer, ang kumpanya ay nasa ilalim ng matinding pressure at maraming manggagawa ang nagsisimulang magbago ng kanilang isip. Ilang direktor ang may magkasalungat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Mayroong 2 managers na nag-abot ng kanilang mga resignation. Napakagatlabi si Diane at huminga ng malalim. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tanggapin mo ang kanilang pagbibitiw. Tapos may boses galing sa likod. Why bother keeping people like that? Kung hindi sila magre-resign, I'll fire them. Pumasok si Ethan at mukhang hindi nag-aalala. Ethan. Mukhang nasaktan talaga si Diane at mukhang guilty din siya. Kinuha niya ang kumpanyang ito at may nangyaring napakalaking bagay. Patawarin mo ako. Pakiramdam niya ay binaigo niya si Ethan. Stupid girl. Inabot ni Ethan ang balikat ni Diane. Maliit na bagay. Nilainggan niya ang direktor na nagsalita kanina. Tanungin mo kung sino pa ang gustong mag-resign, papayag ako sa kanilang lahat. Ito ay isang magandang pagkakataon upang makita kung sino ang mapagkakatiwalaan, kaya naisip ni Ethan na ito ay talagang isang magandang bagay. Tungkol naman sa problemang kinakaharap nila, sapat ba itong malaki para maituring na problema? Narito ang CEO Palmer, CEO ng Greencliff Bank, Thomas Reid. Tumakbo ang isang sekretarya, pulang-pula ang mukha. Ang sabi niya gusto ka daw niyang makilala at pag-usapan ang isang pautang. Natigilan si Diane at agad na napalingon kay Ethan. Hindi pa sila nagtrabaho noon sa Greencliff Bank. Ngunit tinanggihan ng lahat ng iba pang mga bangko ang kanilang kahilingan, kaya bakit ang CEO ng Greencliff Bank ay kumakatok sa kanilang pintuan ngayon?
Wala itong kinalaman sa akin, umiling si Ethan. Hindi siya naghanap ng kahit sino sa Greencliff Bank. Kapos sa pera ang kumpanya. Si Ethan ay may bank card sa lahat ng oras at kailangan lang niyang kumuha ng ilan upang malutas ang problemang ito. Papasukin mo siya, agad na sagot ni Diane. Pagkatapos ay pumasok si Thomas Reed at ang kanyang mga subordinate sa opisina ni Diane. Nang makitang naroon din si Ethan ay mabilis siyang binati ni Thomas Reed. Kabanata 76. Master Pangangaso. Umupo si Ethan sa sofa at bahagyang tumango saka nagpatuloy sa pag-inom ng sarili niyang tsaa. Wala si Thomas Reed dito para hanapin siya. CEO Palmer, narinig ko na ang iyong kumpanya ay nagkakaroon ng ilang mga problema sa cash flow kaya pumunta ako upang tingnan kung mayroon kaming anumang bagay na maaari naming gawin upang makatulong. Pinakamahusay na sinabi ni Thomas Reed. Hindi ka ba natatakot na malugi tayo at magsara? Napaka-direct ni Diane. Ginamit ng lahat ng iba pang mga bangko ang dahilan na ito upang tanggihan ang kanyang kahilingan. Ngumiti si Thomas Reed at walang sinabi. Ang kumpanyang ito ay hindi magsasara dahil ang lalaki ay nakaupo sa sopa. Kahit magsara ang Greencliff Bank, hindi gagawin ng Palmer Group. Ngunit syempre, nagpadala siya ng mga order upang matiyak na walang sino man sa labas ng bangko ang nakakaalam na suportado ni Ethan ang Palmer Group, upang ang ibang mga bangko ay hindi makipagkompetensya sa kanya. Naniniwala kami sa CEO Palmer, at naniniwala kami sa Palmer Group. Nagpatuloy si Thomas Reed sa pagpapaliwanag, tinawagan ko si Chairman Palmer bago dumating. Para sa loan, pumayag ang Greencliff Bank na magbigay ng mababang interes na pautang at nakapagbigay kami ng 5 taon para sa pagbabayad. Ito ay upang matiyak na maaari kaming magpatuloy sa pakikipagtulungan ng mas malapit sa Palmer Group sa hinaharap. Hindi siya nagpatalo at ipinaliwanag ng malinaw ang mga kinakailangan. Hindi siya pumunta dito ngayon para lang tumulong sa Palmer Group. Inaasahan din niya na magkakaroon siya ng pagkakataon na gumawa ng higit pang negosyo sa Palmer Group kaya nag-alok siya ng magandang relasyon sa kanya. Natigilan si Diane. Ang ibang mga bangko ay mininingil ng napakataas na mga rate ng interes kung handa pa silang ipahiram ang pera sa oras na ito. Si Thomas Reed ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng magandang deal sa mga rate ng interes, ngunit pinalawig ang panahon ng pagbabayad sa 5 taon. Ito ay kasing ganda ng pagpapahiram sa kanila ng pera na walang kalakip na tali. CEO Reed, sigurado ka bang hindi ka nagbibiro? Nahirapang paniwalaan si Diane. Siyempre, si Thomas Reed ay may napakaseryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Pero kailangan kong pumayag si Mr. Hunt sa alok ko. Lalong natulala si Diane. Ang Greencliff Bank ay handang magbigay sa kanila ng pautang na may paborableng mga termino at iyon ay itinuring ng isang pagkalugi para sa kanila. At ngayon ang alok na ito ay nangangailangan pa rin ng pahintulot ni Ethan. Hindi pa niya narinig ang ganoong bagay. Sino ang nangangailangan ng pahintulot ng ibang tao na magpahiram ng sarili mong pera? Nilainggan ni Diane si Ethan pero kinawayan siya nito. Pagdating sa business operations mag-discuss kayo, hindi ko na itatanong yan. Gumaan ang loob ni Thomas Reed nang marinig ito mula kay Ethan. Siyempre alam niya na kung si Ethan mismo ang gustong lutasin ang problemang ito, hindi niya kailangan ng pera mula sa bangko. Napakaraming yaman ni Ethan, isang salita lang mula sa kanya para mapunta sa kanya ang lahat ng mga bangko na may dalang pera. Ngunit ang negosyo ay negosyo. Dahil ipinaubaya ni Ethan ang lahat ng operasyon kay Diane at sa kanyang ama, natural na ayaw nitong makialam. Si Thomas Reed ay gumawa ng isang mahusay na pagtatasa tungkol dito. Dahil walang opinyon si Mr. Hunt tungkol dito, paano ang CEO Palmer? Tulalo pa rin si Diane. Pero syempre wala siyang problema sa magandang deal. If CEO Palmer is okay with everything, then we can sign the contract. Dinala ko na siya. Si Thomas Reed ay tila mas nababalisa kaysa kay Diane tungkol sa pagpirma sa kontratang ito. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito na makatrabaho ang Palmer Group. Matapos pumirma ng kontrata ay mukhang tulala pa rin si Diane habang si Thomas Reed ay masayang umalis kasama ang kontrata at maging ang kanyang mga hakbang ay gumon. Ethan. Nagpout si Diane. Alam niyang may ginawa si Ethan. Ikaw ang nasa likod nito, tama. Pakiramdam niya ay wala na siyang silbi. Kailangan niya si Ethan para tulungan siya sa lahat ng oras. Nako, sarili mong alindog yan. Seryoso ang itsura ni Ethan habang umiiling. I'm not even close to him, so how could I be behind this? Alam niya ang potential ng Palmer Group. Ngumisi si Diane. Ang galing talaga ni Ethan manghikayat ng iba pero naisip ba niya na mahuhulog siya dito? Move. Where's Diane? Hindi ka ba makikiusap sa akin para maawa ka? Diane, malapit nang magsara ang kumpanya mo at hindi ka yuyuko sa akin. Mas mabuting yumuko ka at aminin ang iyong mga pagkakamali, at maaari kong isaalang-alang na bigyan ka ng isa pang pagkakataon. May napakayabang na boses na nagmumula sa labas.
Itinabi ni Joe ang patpat na humaharang sa kanya habang masayang nagpatuloy sa pagsigaw, Dayan, kung palalampasan mo ang pagkakataong ito, tiyak na mapapahamak ka sa pagkakataong ito. Nasa tabi niya si Archie at mukhang mayabang. Sa huling pagpunta niya rito, itinapon siya ni Tom Foster. Kapag nabangkarote si Dayan at kailangang isara ang kumpanya, ito ang magiging teritoryo niya. Pumasok si Joe na parang naglalakad sa sariling kumpanya. Siya ay mayabang at mababa ang tingin sa lahat. Gusto niyang makita ng lahat na lumuhod si Dayan sa kanyang harapan para humingi ng tawad at humingi ng awa. Nagtataka ako kung sino ang gumawa ng dirty trick na ito at nang ahas na pasayahin ang aking asawa. Nag-walk out si Ethan at nagdilim ang mukha niya nang makita niya sina Joe at Archie. Any last words? Bilisan mo at sabihin mo na. Kabanata 77. Kinilig si Archie nang makita si Ethan. Natakot siya nang makita si Ethan. Siya ay nabugbog sa takot. Pero iba ngayon. Bumaba si Dayan sa kanyang kumpanya kaya paano pa rin magiging confident si Ethan. Itigil ang pagpapanggap. Malamig na tawa ni Archie. Malapit nang magsara ang tanggang kumpanyang ito kaya hindi ba desperado na kayong lahat ngayon? Sinaman niya ng tingin sina Ethan at Dayan. Sinabi ko na sa iyo noon, ang pakikipaglaban kay Young Master Stewart ay kapareho ng paghahanap ng kamatayan. Mas mabuting sumunod kang lumuhod at humingi ng tawad at baka maligtas pa ni Young Master Stewart ang iyong buhay. Nakatayo si Joe sa kinaroroonan niya na may masamang tingin. Kung hindi lang inutil ang magkapatid, hindi tatayo si Ethan dito ngayon. Ngunit wala na sa mga iyon ang mahalaga. Kapag tapos na si Dayan, wala nang makakain si Ethan simula nang ikasal siya sa kanilang pamilya. Pero ayaw niyang mamatay ng ganoon kabilas si Ethan. Gusto niyang makita ni Ethan ang sariling asawa na sumisigaw at umuungol sa ilalim niya. Walang pag-asa. Biglang kumurba ang labi ni Ethan habang itinaas ang kamay at sinampal ng malakas si Archie sa mukha. Ikaw ang dapat na desperado ngayon. Ikaw. Hinawakan ni Archie ang mukha niya. Hindi ito ang unang beses na sinampal siya ni Ethan sa mukha. Si Ethan ay hindi magalang at ayaw niyang mag-aksaya pa ng lakas sa pagsasalita. Nagpadala siya ng flying kick at agad na nahiga si Archie sa sahig. Nakayuko siya na parang hipon at ang sakit ay hindi na siya makapagsalita. Nagbago ang ekspresyon ni Joe. Muntik na niyang makalimutan na baliw pala si Ethan. At hahampasin niya ang iba kapag lumala ang sakit niya. Magsasara na ang kumpanya niya kaya malamang nagulat na dulot ang sakit ni Ethan. If you dare do anything, you are dead meat. Pananakot ni Joe. I'm from the Stewart family, papatayin ka ng tatay ko. Ginamit ni Ethan ang kanyang mga kamay para hawakan ang leeg ni Joe at itinaas siya sa sahig. Namula agad ang mukha ni Joe habang nakalawit ang mga paa sa hangin at puno ng takot ang mga mata. Paano nakakatakot si Ethan? Sorry to disappoint you, but the Palmer Group is not closing. But I now have my eyes on Stewart's. Kung may nakakakilala kay Ethan na naririto para marinig ito, ang taong iyon ay makaramdam ng lamig sa kanilang mga buto. Kahit sinong makita ni Ethan ay hindi na lumabas ng buhay. Bitawan mo ako. Nagsimulang manigas ang katawan ni Joe, ngunit ang mga kamay ni Ethan ay parang pliers. Pinayagan ni Ethan si Joe na magpatuloy sa pagpupumiglas, ngunit hindi siya kumalas sa pagkakahawak kay Joe. Nagkaroon ng isang kakilakilabot na pakiramdam ng pagiging sakal hanggang sa kamatayan, at nadama ni Joe na siya ay mamamatay anumang oras. Pero kahit anong pilit niya, hindi siya makawala. Pagkaraan ng 2 sipa, napahiga rin si Joe sa sahig na parang patay na aso, at agad na nahimatay. Itapon mo sila. Malamig na utos ni Ethan. Mabilis na tumakbo ang mga security guard at kinaladkad sila palabas. Nakatitig ang lahat ng mga tauhan sa mga mata at bibig. Hindi nila alam na ganito kabangges si Ethan. Ang isa ay si Archie ng pamilyang Palmer, ang isa ay tagapagmana ng pamilyang Stewart ng Fairbanks. Sinaktan sila ni Ethan dahil lang sa sinabi niya. Everyone, seryosong hinarap ni Ethan ang karamihan matapos silang makitang lahat. Lahat ng Greencliff ay magkakaroon lang ng isang Palmer Group at lahat kayo ay makakapagtrabaho ng ligtas dito. Dito, sisiguraduhin ni Dayan na gagaling kayo at higit pa sa maya-alok ng sinuman sa labas. Wala siyang magarbong salita. Upang hayaan ang mga tao na magtrabaho dito ng mapayapa, dapat silang bayaran ng kumpanya ng sapat at tretuhin sila ng may sapat na paggalang. Ang pagbanggit ng anumang bagay ay karaniwang sinusubukan na hilahin ang isang mabilis sa mga manggagawa. Tutulungan ko muna si Dayan na ipahayag ang isang bagay, malakas na sabi ni Ethan. Mula ngayon tumataas ng 50% ang sweldo ng lahat. Natahimik ang opisina ng 2 segundo bago umalangaw-ngaw ang malalakas na palakpakan. Kabanata 78. Kakaharap lang ng kumpanya sa matinding krisis at marami ang hindi nakaligtas at sinamantala ang pagkakataong magbitiw muna agad. Nakatayo pa rin sila sa opisina habang hawak ang kanilang mga kumpirmasyon sa pagbibitiw. Ngayon silang lahat ay natulala. Halos kalahating oras pa lang simula nang umatras sila.
Magkano ang nawala sa kanila? Kumalabog ang kanilang mga tiyan. Pero walang pakialam si Ethan sa kanila. Pagkabalik nila sa opisina niya, hindi napigilan ni Diane na huminga ng malalim. Hindi niya talaga alam na gustong gawin ito ni Ethan. Ngunit ang isang 50% na pagtaas ng sahod ay higit na magagawa kaysa sa anupaman upang matiyak na ang mga kawani ay magsusumikap at maging mas tiwala sa kanilang trabaho. Ethan, napaka-generous mo boss. Nagpout si Diane. Siya at si William ay nagtrabaho ng husto para kay Ethan. Ang malaking kumpanyang ito ay kay Ethan. Dapat tumaas din ang sweldo ng asawa ko. Ngumiti si Ethan at inilabas ang sariling card. Maaari mong itago ang card na ito at ituring ito bilang pocket money. Tumingin si Diane at nakita niya na ito ay ang parehong uri ng itim na card tulad ng dati, at hindi niya alam kung magkano ang pera sa card na ito. Kung ganoon, ano ang tungkol sa iyo? Nagkunwari siyang naiinis at nanunuya. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng iyong pera, hindi ka ba natatakot na kunin ko ang lahat ng iyong pera at tatakbo? May ilan pa ako. Inilahad ni Ethan ang kanyang mga kamay upang ipakita ang ilan pang magkakaparehong itim na card. Walang ibang sinabi si Diane. Bigla niyang naramdaman na kurutin si Ethan para mamatay. Gaano kay Oman ang taong ito? Ginamit niya ang card para bumili ng 2 kotse na nagkakahalaga ng $1,000,000 pagkatapos ay gumastos ng ilang daang libo pa sa mga damit para sa kanyang pamilya. Ang halaga ng pera na ito ay tila ilang sentimo lamang kay Ethan. Hindi man lang siya kumurap. Sabi mo dati iisa lang ang Palmer Group ng Greencliff. Iniba ni Diane ang topic. Ayaw na niyang isipin pa kung magkano ang pera ni Ethan dahil siguradong mas marami ito kaysa sa kanya. Oo, tumango si Ethan. Balak mo bang labanan ang Palmer Group? Medyo nag-aalalang tanong ni Diane. Ang Palmer Group, hindi nila karapat-dapat na gawin ko sa kanila. Umiling si Ethan. Maraming matatalinong tao na pupunta saan man umihip ang hangin. Wala tayong dapat gawin. Hindi talaga maintindihan ni Diane. Habang iniisip niya iyon, mas lalo niyang nararamdaman na niloko siya. Itong si Ethan ay hindi naman palaboy. Siya ay maaasahan, kalmado, matalino, at matapang, tiyak na hindi siya maaaring sinanay sa ganitong uri ng tao ng sekta ng pulubi. Kuwait, sa gilid ng kalsada sa tabi ng pangunahing pasukan ng Palmer Group. Si Joe at Archie ay parang 2 patay na aso, nakahiga sa lupa at hindi makagalaw. Ang sinumang dumaan ay mabilis na umiwas sa kanila, natatakot na baka sila ay mga impostor na nagsisikap na magpanggap na binugbog o nabangga ng isang sasakyan. Nakatayo si Gentry sa hindi kalayuan at medyo malungkot ang kanyang ekspresyon. Hindi siya umaalis at handa siyang iligtas si Ethan matapos siyang itulak ni Joe sa isang sulok. Pero hindi niya inaasahan na si Ethan ang mismong magsosolve ng problemang ito nang hindi na kailangang gawin ni Gentry. Sa katunayan, si Joe ay nabugbog ng husto na siya ay nahimatay. Young Master Harga, ano ang gagawin natin ngayon? Hindi rin inaasahan ng kanyang mga nasasakupan na mangyayari ito. Ang mga bagay ay hindi napunta ayon sa script ng Gentry. Ito ay labis na ikinagulat nila dahil ang mga plano ni Gentry ay hindi kailanman nagkamali noon. Ibalik si Young Master Stewart sa Fairbanks. Napatingin si Gentry sa malaking gusali sa di kalayuan at tumalim ang kanyang tingin habang malamig na tumawa. Parang hindi pa siya napush ng husto. Minamaliit ko siya pero ngayon mas lalo akong nagka-interes sa kanya. Agad niyang inutusan ang isang tao na ibalik si Joe sa Fairbanks. Walang pakialam kay Archie. Nanatili siyang nakahandusay at nakabaluktot sa lupa na parang walang tirahan. Hindi siya makapagsalita dahil sa sakit at hindi rin siya makagalaw. Hindi nagtagal, dumating ang isang asong gala at sinisinghot si Archie. Pagkatapos ay itinaas niya ang isang paa at nagsimulang umihi sa ulo ni Archie. Kabanata 79. Sa puntong ito ng panahon, si Thomas Reed ay bumalik sa punong tanggapan ng Greencliff Bank at nagsasagawa ng isang agarang pulong. Hiniling niya sa buong Greencliff Bank na ituring ang bagong Palmer Group bilang kanilang pinakamahalagang kasosyo sa negosyo. Ang kanyang seryosong ekspresyon ay nagpaunawa sa lahat sa pinakamataas na pamamahala ng Greencliff Bank na isa itong pagkakataon. Ito ay isang pagkakataon na maaaring magdala ng Greencliff Bank sa mas mataas na taas. Sa makatuwid, hiniling ng mga shareholder na magpatuloy si Thomas Reed sa kanyang posisyon sa loob ng ilang taon kahit na si Thomas Reed ay nagplano na magretiro. Nagkaroon ng maraming paggalaw sa Greencliff Bank na naging dahilan upang mapansin ng kanilang mga kakompetensya at iba pang malalaking manlalaro sa Greencliff ang isang bagay na kakaiba. Ang bagong Palmer Group na ito ay pinalitan lamang ang pangalan nito at itinatag kamakailan, at nahaharap sa isang pambihirang krisis ilang oras lang ang nakalipas. Hindi lamang sila nagpadala ng hamon sa lumang Palmer Group, ngunit nasaktan din nila ang mga tagapagmana ng pamilyang Stewart ng Fairbanks. Halos lahat ay nakikita sa kanilang sarili na si Diane ay nasa isang napakahirap na sitwasyon at nasa bingit ng bangkarota.
At dahil doon, lahat ng bangko na kanilang pinagtrabahuan ay tinanggihan ang kahilingan ni Dayan sa pautang. Ngunit ang Greencliff Bank ay hindi lamang nakikipag-ugnayan sa kanila. Ang CEO mismo ang bumisita sa kanila na talagang kakaiba. Lahat ay matalino, at lahat ay matalino din. Walang gumigising na maaga para magsaya at walang gagawa ng anumang bagay na hindi nila mapapakinabangan. Sa partikular, isang tulad ni Thomas Reid na kilala sa mga lupong ito. Ang mga pamumuhunan na ginawa niya ay hindi kailanman natalo. Makipag-ugnayan sa bagong Palmer Group at talakayin ang mga bagong paraan upang makipagtulungan sa kanila. Gayon din, siguraduhing maibabalik namin ang lahat ng capital loan mula sa lumang Palmer Group, ang kanilang mga pagbabayad ay dapat nang bayaran. Ang lahat ng mga bangko ay nagsimulang gawin ang parehong bagay sa halos parehong oras. Lahat sila ay nasa iisang bilog kaya kapag nagbago ang sitwasyon at hindi sila nag-react sa oras, mawawalan sila ng pagkakataong lumaban. Hindi lang mga bangko, mayroong ilang iba pang mga kumpanya at mga kasosyo sa negosyo na napansin din ang hindi pangkaraniwang amoy na ito sa hangin. Ang luma at bagong Palmer Group ay walang mga sagupaan sa ibabaw, ngunit ang labanan ay mabangis sa ilalim ng ibabaw. Inakala nilang lahat na hindi makakapasa ngayon ang bagong Palmer Group. Ngunit malinaw na ang mga talahan na yan ay nakabukas. Gaya nga ng sabi ni Ethan, maraming matatalinong tao sa mundong ito. Maaaring hindi sila ang hangin na humahantong sa iba, ngunit alam nila kung paano matukoy ang direksyon ng hangin at sinusundan nila ang hangin saan man ito umihip. Itigil ang mga proyektong iyon sa lumang Palmer Group, hindi namin kayang kunin ang panganib na ito. Pagkatapos mag-expire ang kontratang ito sa buwang ito, itigil ang pagtatrabaho sa lumang Palmer Group, hindi na natin dapat ipagpatuloy ang relasyong ito. Ang lumang Palmer Group ay nag-order ng mga kalakal mula sa amin. Huwag ipadala ang mga kalakal, ibalik ang kanilang deposito kahit na kailangan nating magbayad ng doble. Ang hanging ito ay biglang umihip ng napakalakas, at maraming tao ang agad na naunawaan na mayroon lamang isang Palmer Group sa Greencliff, at ang isang kumpanya ay ang bagong Palmer Group. Ngunit si Stephen Palmer ay wala talagang naramdaman sa puntong ito. Napakaganda ng mood niya. Tinawag siya ni Archie kinaumagahan para sabihing naka-move on na si Joe. Ginagamit niya ang autoridad ng pamilya Stewart para salakayin si Diane. Ang kanilang bagong tinatawag na Palmer Group ay maaaring hindi makaligtas ngayon. Tutal, ang Greencliff na ito ay maaari lamang magkaroon ng isang Palmer Group. Mukha namang mayabang si Steven. Lumingon siya at nakita niya si Gerald na nakahiga sa isang kawayan na silya matapos ma-stroke. Tay, tingnan mo. Saglit ko lang kinuha ang Palmers pero malapit na tayong maabot ang mas mataas na taas. Matagumpay kong nalagdaan ang 6 na bagong proyekto at gumawa ng hindi mabilang na pamumuhunan. Magdedouble ang laki ng ating Palmer Group. Number 3 sa tingin niya kaya niya akong kalabanan. Isa lang siyang walang kwentang pile. Sa dami ng sinabi ni Steven, lalo siyang nasasabik at nasasabik. Pero walang ekspresyon ang mukha ni Gerald. Wala siyang masabi. Nang siya ay balisa, nanginginig pa ang kalahati ng kanyang mukha. Ang tanging kamay na kaya niyang igalaw ay hindi man lang mahawakan ng maayos ang chopsticks. Nang marinig niya ang lahat ng ito ni Steven, hindi siya natuwa. Siya ay malungkot, nanghihinayang, at kahit nagalit. Matapos ma-stroke, naging inutil siyang tao. Hindi na muling nagpakita ng pag-aalala si Steven pati na ang paggalang. Kabanata 80. Noong una, nakakain pa si Gerald ng mag-isa, pero isang araw hindi niya sinasadyang nadamhan ang damit ni Steven, at nasample siya ni Steven ng 2 beses. Hindi naniwala si Gerald. Itong si Steven ang anak na laging gumagalang sa kanya at lumuhad pa sa harapan niya. Siya ang tatay ni Steven sa pag-iyak ng malakas. Nako, muntik ko nang makalimutan, wala ka ring silbi ngayon. Steven glanced at Gerald disdainfully, you should have died long ago and left this family business to me. Ano pa ba ang nasa isip mo? Mabuti pa na stroke ka, hindi ka namamatay, at kailangan mo pa ng mga taong maglilingkod sa iyo. Umiling siya at hindi na kailangan pang itago ang disgusto sa mukha niya. Nanginginig ang labi ni Gerald habang nakatitig kay Steven. Hindi na siya makapaghintay na sakalin ang walang utang na loob na anak na ito. Ngayon ay bigla niyang napagtanto na sa kanyang 3 anak na lalaki, si William at ang kanyang pamilya ang pinakamatapat sa kanya. Ngunit paano niya sila tinatrato? Nagsisi siya ngayon. Tumunog ang cellphone ni Steven. Isa ito sa mga direktor ng kumpanya. Tila patuloy na dumarating ang mabuting balita. Ano yan? Napangiti ng malapad si Steven nang sagutin niya ang tawag. Pero agad namang namutla ang mukha niya pagkatapos noon. Anong sinasabi mo? Tumangging magtrabaho sa amin si CEO Borden. Anong nangyayari? Ano? Pinadalhan na kami ni CEO Jones ng compensation money at gusto niyang kanselahin ang kontrata ngayon. Nagdilim ang mukha ni Steven. Anong magandang balita ito masama? Kamakailan lang ay pumirma siya ng mga kontrata para sa 2 proyektong ito.
Bakit pareho silang nahulog? Sa sobrang galit niya ay muntik na niyang masira ang phone. Pagkababa niya ay tumunog ulit ang telepono. Pinigilan ni Steven ang galit sa loob niya nang makita niyang bank manager iyon ng partner na bangko ang tumatawag, at agad nang ngumiti. Manager Larsen, teka, ano? Hindi ba 2 araw na lang natin inaprobahan ang loan na ito? Sabi mo hindi ito magiging problema, bakit hindi pa ito naaprubahan ngayon? Hello, Manager Larsen. Nagsimulang bumilis ang paghinga ni Steven. Anong nangyari? Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, tumawag ang isa pang kasosyong bangko para habulin si Steven para bayaran agad ang dating utang kasama ang buong late payment fees, kung hindi ay hihilingin ng bangko sa korte na i-freeze ang kanyang mga asset. Nagsimulang lumitaw ang mga daluyan ng dugo sa leeg ni Steven. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Walang tigil sa pagtunog ang kanyang cellphone. Tuwing ibababa niya ang tawag, muling magriring ang telepono, at bawat isa ay nagdadala ng masamang balita. Pakiramdam ni Steven ay nahulog siya sa isang iglo at nakaramdam ng sobrang lamig. Sa bandang huli, nanginginig siya sa tuwing naririnig niyang nagriring ang kanyang telepono at hindi man lang naglakas loob na sagutin ang tawag. Ang serye ng mga problemang ito ay sapat na upang bumagsak ang kanyang Palmer Group sa magdamag. Ang kaligayahan ay palaging panandalian, ngunit ang kalungkutan ay dumating masyadong mabilis sa oras na ito. Isa lang daw ang Palmer Group ng Greencliff. Pero hindi niya akalain na ang Palmer Group na malapit ng bumagsak ay magiging kanya. Nagsimulang manginig si Steven. May galit, at pagkabigo. Anong nangyari? Napaungol si Steven dahil hindi siya makapaniwala na natalo siya ng husto. Walang nangyari kay Diane, ngunit dumanas siya ng matinding pagkawala. Lumingon siya at nakita niyang nakatingin sa kanya si Gerald kaya sinampal niya ng malakas ang ama. 5 matingkad na pulang marka ng daliri ang malinaw na nakalimbag sa mukha ni Gerald. Nanlaki ang mga mata ni Gerald at ibinuka niya ang kanyang bibig para tumikim ngunit hindi makapagsalita. Pero hindi niya maitago ang galit sa mga mata niya. Sa sobrang galit ni Steven ay nabaliw na siya at wala nang pakialam. Ilang beses pa niyang sinampal ang mukha ni Gerald hanggang sa dumyugo na ang labi ni Gerald. How dare you glare at me? Are you asking to die? Nang makita niyang unti-unting nagiging takot ang galit sa mga mata ni Gerald, tumigil si Steven sa paghampas sa kanya pero mukhang lulunukin pa rin niya ng buo si Gerald. William, Diane, gusto kong patay kayong